Sa isang maliwanag at maagang umaga sa Maynila, si Miguel ay nagsisimula na naman ng kanyang pang-araw-araw na gawain bilang janitor sa Burger Boulevard, isang sikat na fast food chain sa bansa. Bago pa man sumikat ang araw, maaga na siyang pumapasok, suot ang kanyang luma ngunit malinis na uniforme, handang harapin ang mga hamon ng bawat araw. Ang buhay ni Miguel ay puno ng pagsubok. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya, at bilang nag-iisang anak, ramdam niya ang responsibilidad na tumulong sa kanyang ina, si Nanay Nena, na isang kasambahay. Bawat araw, ginagawa ni Miguel ang lahat ng kanyang makakaya para maitaguyod silang dalawa ng kanyang nanay. Kailangan ko magsikap, para sa amin ni Nanay, bulong niya sa sarili habang nagwawalis sa sahig na may mga kalat ng nakaraang gabi. Isang hapon, habang masinsinang naglilinis si Miguel ng dining area, isang grupo ng magbabarkada ang biglang pumasok. Tila mga estudyante sila, masaya at magulo. Umorder sila ng pagkain at umupo sa isang sulok. Sa kanilang tawanan at kwentuhan, hindi sinasadyang natapon ng isa sa kanila ang kanyang inumin. "Uy, sorry ha," sigaw ng isang kabataan, ngunit sa halip na tumulong sa paglilinis, nagpatuloy lamang sila sa pagtawa. Hindi nagtagal, isa namang baso ang sinadyang itulak ng isa sa kanilang grupo, nagkalat ang soft drink sa sahig. Tila ba ito'y naging bahagi na ng kanilang katuwaan? Lumapit si Miguel, bitbit ang mop at balde, at nagsimulang linisin ang kalat ng magbarkada. Tahimik lang siya, walang reklamo, kahit sa loob-loob niya ay may kirot. Mahirap para sa kanya na makita ang kanyang sarili bilang tagalinis lamang sa mata ng iba, ngunit mas pinili niyang ituon ang pansin sa positibong aspeto ng kanyang trabaho. "Okay lang po, walang problema," tugon ni Miguel sa mga kabataan, kahit na hindi siya kinakausap ng mga ito. Sa kanyang puso, ang pagiging mabuti at mapagpakumbaba ang nagsilbing lakas para magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Habang nagpupunas siya ng sahig, narinig niya ang isa sa grupo na nagsabing, "Grabe naman, parang robot lang yung janitor no." Napabuntong hininga si Miguel. Minsan, napapaisip siya kung nakikita ba talaga ng mga tao ang halaga ng kanyang ginagawa. Alam niyang hindi marangya ang kanyang trabaho, ngunit ito ang kanyang paraan para makatulong sa kanyang ina at makapag-ipon para sa kinabukasan. Pagkatapos niyang linisin ang lugar at siguraduhing walang naiwang kalat, bumalik siya sa kanyang sulok upang ihanda ang sarili sa susunod pang mga gawain. Habang nagpapahinga, dumaan ang manager ng restaurant, nakita ang kanyang sipag at dedikasyon. "Miguel, salamat ha. Napansin ko ang iyong kasipagan. Keep up the good work," sabi ng manager. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Miguel. Sa mga simpleng papuri na tulad nito, nakakaramdam siya ng pagpapahalaga. Hindi man ito malaki, ngunit sapat na ito para magpatuloy siya sa kanyang mga pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, pinanghahawakan ni Miguel ang kanyang mga pangarap at pag-asa. Alam niyang balang araw, sa tulong ng kanyang sipag at tiyaga, magbabago rin ang kanilang buhay. Sa ngayon, ang kanyang determinasyon at pagmamahal para kay Nanay Nena ang kanyang naging gabay at inspirasyon. Sa pagtatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho, nililinis ni Miguel ang likod ng kusina sa Burger Boulevard nang may marinig siyang kakaibang ingay. Tila may kumakaluskos sa isang sulok, isang tunog na hindi pangkaraniwan sa tahimik na gabi. Dala ng kuryosidad at bahagyang pag-aalala, nilapitan niya ang pinanggagalingan ng ingay. Pagdating niya, nakita niya ang isang maliit at kakaibang nilalang na naipit sa ilalim ng isang mabigat na kahon ng supplies. Ang nilalang ay hindi pangkaraniwan, may maliit itong katawan, suot ang lumang damit na tila gawa sa mga dahon, at may mahabang balbas na kasing puti ng nyebe. "Oh," gulat na bulalas ni Miguel. "Huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Habang inaangat niya ang kahon, nagulat siya nang ang nilalang ay nagsalita, "Maraming salamat kaibigan. Hindi ko inaasahang may tutulong pa sa akin dito." Habang tinutulungan ang duwende, puno ng pagtataka ang isipan ni Miguel. "Sino ka? At ano ang ginagawa mo rito?" tanong niya, habang dahan-daang inaalis ang mga kalat na naipon sa paligid ng duwende. "Ako si Maginhawa," sagot ng duwende, habang inaayos ang kanyang munting damit. "Naglalakbay ako sa mundong ito, ngunit hindi sinasadyang naipit ako dito sa iyong kusina. Bihasa ako sa mga lihim na mahika at maliit na himala." Tila nasa isang panaginip si Miguel habang kausap ang isang tunay na duwende. "Mahika, himala?" nagugulat niyang tanong, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita at naririnig.
Oo Miguel, ngumiti si Maginhawa. At bilang pasasalamat sa iyong kabaitan at walang pag-aatubiling pagtulong, nais kong bigyan ka ng regalo. Mula sa kanyang maliit na bag, inilabas ng duwende ang isang maliit na bato, na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kusina. Ito ang bato ng swerte, magdadala ito sa iyo ng magandang kapalaran. Kinuha ni Miguel ang bato, pinagmasdan ito ng may halong damdamin ng pagtataka at pag-aalinlangan. Magdadala ng swerte, paano? Ipagkakaluwag nito ang swerte sa iyong mga pinakamahalagang desisyon, sa mga panahon na kailangan mo ng tulong, at maging sa iyong pinakamadidilim na oras, paliwanag ni Maginhawa, na tila nababasa ang pag-aalinlangan sa mukha ni Miguel. Habang hawak ang maliit na bato, dama ni Miguel ang isang kakaibang init at lakas na dumadaloy mula rito patungo sa kanyang katawan. Salamat Maginhawa, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ngumiti ang duwende. Ang pinakamagandang pasasalamat ay ang patuloy na pagiging mabuti at mapagkakatiwalaan Miguel. Ang kabutihan mo ang nagligtas sa akin, at tiyak kong marami pang magagandang bagay ang darating sa iyong buhay dahil dito. Sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Miguel, bitbit ang bato ng swerte, hindi niya mapigilan ang mag-isip-isip. Totoo kaya ang mga sinabi ng duwende? Ano nga ba ang ibig sabihin ng swerte para sa kanya? Naisip niya ang kanyang ina, si Nanay Nena, at ang kanilang buhay na puno ng pagsubok. Marahil, ito na ang simula ng pagbabago. Napatingin siya sa bato, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman niya ang isang patak ng pag-asa, na baka sa tulong ng munting bato na ito, maaari niyang baguhin ang kanilang kapalaran. Ilang linggo matapos ang kakaibang pagtatagpo ni Miguel sa duwende na si Maginhawa, nagsimulang magbago ang takbo ng kanyang kapalaran sa hindi inaasahang paraan. Sa trabaho, kung saan dati isang simpleng janitor lamang siya, nagsimula siyang makatanggap ng mga papuri mula sa kanyang mga katrabaho at maging sa kanyang boss. Isang umaga, habang masigasig niyang inaayos ang mga gamit at nililinis ang kusina bago magbukas ang restaurant, nilapitan siya ng kanyang manager, si Mr. Santos. Sa kanyang kamay ay dala niya ang isang tasa ng kape at isang matamis na ngiti. Miguel, sandali lang, mag-usap tayo, sabi ni Mr. Santos habang iniaabot kay Miguel ang tasa ng kape. Nagtataka man, tinanggap ni Miguel ang kape at humarap sa kanyang boss. Ano po iyon, sir? I've been noticing your hard work and dedication, simula ng manager. Hindi ka lamang masipag, ngunit napapansin ko rin ang iyong dedikasyon sa kalinisan at kaayusan. It's rare to find someone who treats this job with as much respect as you do. Nakaramdam si Miguel ng bahagyang kaba at pagtataka. Salamat po sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko ng maayos. Exactly, sagot ni Mr. Santos. At dahil doon, napag-usapan namin ng upper management na ikaw ang pinakamainam na kandidato para sa posisyon ng supervisor sa shift mo. Ano sa tingin mo? Halos hindi makapaniwala si Miguel sa kanyang narinig. Isang malalim na bahagi ng kanyang puso ang nagalak, ngunit may bahagi rin siyang kinakabahan sa responsibilidad. Talaga po, ako po bilang supervisor. Yes Miguel, we believe, you have what it takes to be an excellent supervisor. Bukod sa pagiging masipag, nakita namin ang iyong leadership qualities. You have a way of dealing with people that is both respectful and effective. Handa ka na ba sa bagong hamon na ito? Sa mga sandaling iyon, naalala ni Miguel ang bato ng swerte na bigay ng duwende. Marahil, ito nga ang simula ng pagbabago ng kanyang kapalaran. Tumingin siya sa kanyang manager, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang handa siya sa mas malaking responsibilidad. Opo sir, handa po akong tanggapin ang posisyon at gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Napangiti si Mr. Santos. Magaling. Simula bukas, ikaw na ang bagong supervisor. Asahan ko ang iyong patuloy na kasipagan at ngayon, leadership. Congratulations, Miguel. Naglakad palayo si Mr. Santos, iniwan si Miguel na puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Habang pinipigilan ang mga luha ng kaligayahan, naramdaman niya ang bigat ng bato sa kanyang bulsa. Tila ba ito'y paalala ng isang mahiwagang presensya na nagbibigay lakas sa kanya. Nang araw ding iyon, habang siya ay nagsasagawa ng kanyang mga gawain, napansin ni Miguel ang pagbabago sa pakikitungo sa kanya ng mga katrabaho. Lumapit si Mika, isa sa mga cashier. Congrats Miguel, narinig ko ang balita, sigurado akong magiging magaling kang supervisor,
sabi ni Mika na may ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Salamat Mika. Umaasa akong suportahan niyo ako. Sama-sama nating pagandahin pa ang takbo ng ating trabaho, tugon ni Miguel, ngayon ay may bagong lakas ng loob. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pa uwi, nagmuni-muni si Miguel sa mga nangyari. Nagpapasalamat siya sa duwende at sa mahiwagang bato, ngunit higit sa lahat, sa sarili niyang sipag at determinasyon na magpatuloy kahit mahirap ang sitwasyon. Para ito sa atin nanay, bulong niya sa hangin, na puno ng pag-asa para sa mas maliwanag na bukas. Sa pag-angat ni Miguel bilang bagong supervisor ng Burger Boulevard, hindi lahat ay masaya para sa kanya. Si Xander, isang matagal ng empleyado na naghahangad din ng promosyon, ay labis na naiinggit sa biglaang tagumpay ni Miguel. Matagal na niyang inaasam ang posisyong iyon, at sa kanyang pananaw, mas karapat dapat siya kaysa kay Miguel na isang dating janitor lang. Isang araw, habang nasa break room, narinig ni Miguel ang usapan ng ilang kasamahan. Si Xander ay kasama nila, at tila siya ang sentro ng usapan. Alam niyo ba, marahan na sabi ni Xander habang tinitiyak na nasa tamang distansya si Miguel para marinig siya, parang biglaan lang yung pag-angat ni Miguel, di ba? Isang araw janitor, kinabukasan supervisor na. Medyo kaduda-duda, ang ilan sa mga kasamahan ay tahimik lang, ngunit ang iba, lalo na ang mga baguhan, ay mukhang nagdududa na rin dahil sa impluwensya ni Xander. Si Miguel, na hindi sanay sa ganitong uri ng politika sa trabaho, ay labis na nasaktan sa narinig. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na maging patas at mabuti sa lahat, tila ba ang kanyang promosyon ay naging dahilan para siya ay pagdudahan at siraan. Isang hapon, habang nagsasaayos ng schedule ng mga empleyado, nilapitan siya ni Xander. Miguel, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Xander, ngunit ang tono niya ay may bahid ng sarkasmo. Oo naman Xander. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ni Miguel, pinipilit panatilihin ang pagiging mahinahon at propesyonal na disposisyon. Pare, nagtataka lang ako. Paano mo nakuha ang posisyon na to? I mean, biglaan lang di ba? Parang kahapon lang, janitor ka, tapos ngayon supervisor na, tanong ni Xander, halata ang pagkainggit. Si Miguel, bagamat nasaktan, ay pinili pa rin ang maging mahinahon. Xander, nakuha ko ang posisyong ito dahil nakitaan ako ng management ng potensyal. Ginawa ko ang trabaho ko ng maayos at marahil, nakita nila yun. Potensyal ha? O baka may iba pang dahilan? Alam mo naman sa panahon ngayon, maraming paraan para umangat agad, patuloy na hirit ni Xander, pinapalabas na baka may ginawa si Miguel na hindi etikal. Napabuntong hininga si Miguel, pinipigilan ang sarili na magalit. Xander, alam kong hindi ka sang-ayon sa desisyon ng management, pero sana respetuhin mo ito. Lahat tayo dito ay may pagkakataong umangat base sa ating pagsisikap at dedikasyon sa trabaho. Walang maisagot si Xander, ngunit bakas sa kanyang mukha ang hindi pagkakasundo. Umalis siya na may bitbit na sama ng loob, habang si Miguel naman ay bumalik sa kanyang mga gawain, nagtataka kung bakit may mga taong hindi masaya sa tagumpay ng iba. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Miguel na may bigat sa dibdib. Nakaramdam siya ng pag-iisa sa kanyang posisyon, ngunit pinanghawakan niya ang bato ng swerte na ibinigay sa kanya ng duwende. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na swerte ay hindi lamang dumating sa pamamagitan ng mahiwagang bato, kundi sa araw-araw na pagsisikap at kabutihang ipinapakita niya. Hindi ko hahayaan na sirain ni Xander ang aking integridad, bulong ni Miguel sa sarili. Patuloy kong gagawin ang tama, para kay nanay, at para sa lahat ng umaasa sa akin. Lumipas ang ilang taon, lalong naging maliwanag ang kinabukasan ni Miguel sa Burger Boulevard. Dahil sa kanyang pambihirang dedikasyon, epektibong pamumuno at sa tulong ng mahiwagang bato, hindi lamang siya kinilala ng kanyang mga kasamahan at mga boss, kundi pati na rin ng mga nakatataas sa kumpanya. Isang hapon, habang nagsasara siya ng kanyang shift, tinawag siya sa opisina ni Mr. Lau, ang CEO ng Burger Boulevard. Puno ng kaba at pagtataka, pumasok si Miguel sa maluwang at elegante na opisina. Miguel, maupo ka, sabi ni Mr. Lau, itinuro ang upuan sa harap ng kanyang mesa. May magandang balita ako para sa iyo. Ano po yun sir? Maingat na tanong ni Miguel, habang umuupo. Direct to the point tayo Miguel. Napansin ng buong management ang iyong pagsisikap at ang pag-unlad ng branch na iyong pinamamahalaan.
We think it's time na mag-expand ka pa, pahayag ni Mr. Lau, ngumiti ng kaunti. Expand, sir, ulit ni Miguel, bahagyang nalilito. Yes, tumango si Mr. Lau. Gusto ka naming bigyan ng pagkakataon na magbukas at magmay-ari ng sarili mong branch ng Burger Boulevard. Of course, tutulungan ka namin sa simula, financial support and everything you need. Ano sa tingin mo? Ang alok ay parang bomba na sumabog sa isip ni Miguel, hindi niya inakalang aabot siya sa puntong ito. Sir, hindi ko po alam ang sasabihin ko, ito po ba'y totoo? Totoo Miguel, and you earned it. Sa iyong pagsisikap, you've proven that you're more than capable of handling more responsibilities. It's a big step, pero naniniwala kami na kaya mo ito, pagpapatibay ni Mr. Lau. Nagpasalamat si Miguel ng taos-puso. Maraming salamat po sir. Tinatanggap ko po ang alok ninyo. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo magsisi sa desisyon na ito. Alam ko Miguel, alam ko, sagot ni Mr. Lau. Lumabas si Miguel sa opisina na puno ng bagong pag-asa at determinasyon. Agad niyang tinawagan ang kanyang ina, si Nanay Nena, upang ibahagi ang magandang balita. Nay, magkakaroon na po tayo ng sariling branch ng burger chain. Halos hindi makapaniwala si Miguel habang nagsasalita. Ay anak, salamat sa Diyos. Proud na proud ako sa iyo, sagot ni Nanay Nena. Ang kanyang tinig ay puno ng kagalakan at luha ng kaligayahan. Habang pinaplano ang pagbubukas ng kanyang branch, hindi maiwasan ni Miguel na isipin ang lahat ng pinagdaanan niya, mula sa pagiging janitor hanggang sa pagiging negosyante. Naging inspirasyon niya ang kanyang mga karanasan sa pagbuo ng isang maunlad na negosyo. Lumipas ang panahon, hindi lamang isa kundi ilang branches na ang matagumpay niyang naipatayo sa iba't ibang lungsod. Bawat bukas ng bagong branch ay pagbubukas din ng bagong kabanata sa kanyang buhay, puno ng mga hamon ngunit higit na maraming tagumpay. Sa bawat pagtatapos ng araw, habang tinitingnan ni Miguel ang mga ilaw ng kanyang mga restaurant na kumikislap sa dilim, napapangiti siya sa pag-iisip na ang lahat ng ito, ang bawat tagumpay ng kanyang buhay, ay bunga ng kanyang walang tigil na pagsisikap, hindi matatawarang dedikasyon sa kanyang mga pangarap, at sa swerte na dulot ng mahiwagang bato. Nang maging ganap na boss si Miguel ng kanyang sariling mga branches ng Burger Boulevard, malinaw sa kanya na nais niyang bigyan ng mas magandang pakikitungo ang kanyang mga empleyado. Naalala niya ang mga panahong siya mismo ay isang janitor, isang trabahong mahirap ngunit mahalaga. Dahil dito, alam niya ang hirap ng mga manggagawa, at gusto niyang tiyakin na mararamdaman ng mga empleyado ang malasakit ng kumpanya. Isang araw, pinatawag ni Miguel ang lahat ng mga empleyado para sa isang meeting. Halata ang kaba at pagkasabik sa mga mukha ng mga empleyado habang nag-uusap-usap sila bago magsimula ang pulong. Narinig niyo na ba? May bagong benepisyo daw, bulong ni Marie, isang cashier, sa kanyang katrabaho na si Dennis. Sana totoo yan, malaki ang maitutulong sa akin lalo na't may baby na ako. Oo nga, sagot ni Dennis, na isa ring tatay. Matagal ko na ring pinagdadasal na sana mas maganda yung benefits dito. Nang magsimula ang meeting, tumayo si Miguel sa harapan ng grupo at ngumiti sa lahat ng kanyang empleyado. Alam ko kung gaano kahirap ang trabaho natin, panimula niya. Dati rin akong janitor, kaya naiintindihan ko ang mga pinagdadaanan nyo. At ngayon na ako ang may-ari, gusto kong siguraduhin na nararamdaman nyo ang pagpapahalaga ng kumpanya sa inyo. Nagtinginan ng mga empleyado sa isa't isa, tila nagulat sa sinabi ni Miguel. Simula ngayon, patuloy ni Miguel, magkakaroon na tayo ng mas kumpletong benepisyo para sa inyong lahat. Lahat ng full-time na empleyado ay magkakaroon ng health insurance, pati na rin ang inyong mga pamilya. At hindi lang yun, magkakaroon din kayo ng mas mahabang maternity at paternity leave para makapaglaan kayo ng oras sa inyong pamilya. Napuno ng tuwa ang kwarto. Si Marie, hindi mapigilan ang maiyak. Sir, totoo po ba yan? Tanong niya. Hawak ang kamay ni Dennis. Napakalaking bagay po nito sa amin, lalo na't malapit na ang kabuwanan ko. Tumingin si Miguel kay Marie at ngumiti. Oo Marie, totoo. Ayokong isipin ninyo na wala kayong karapatan sa mga benepisyong ito. Alam ko kung gaano kahalaga ang oras kasama ang pamilya, kaya gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon na hindi na kailangang mag-alala tungkol sa trabaho, habang kayo'y nagpapahinga at nag-aalaga. Tapos, dagdag ni Miguel, magkakaroon din tayo ng performance-based bonuses.
Kung mahusay ang takbo ng branch natin, lahat tayo ay makikinabang. Hindi lang ako bilang may-ari, kundi pati kayo bilang parte ng tagumpay natin. Napuno ng palakpakan at kasiyahan ang kwarto. Lumapit si Dennis kay Miguel pagkatapos ng meeting at nagpasalamat. Sir Miguel, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo. Hindi lahat ng boss ay katulad nyo na iniisip ang kapakanan ng mga empleyado. Malaking bagay po ito sa amin, lalo na sa aming mga pamilyadong tao. Naiintindihan ko kayo Dennis, tugon ni Miguel. Dati kasi, ako rin yung tao na umaasa sa kaunting sahod at benepisyo. Ngayon, gusto ko kayong bigyan ng mas magandang kinabukasan. Lahat tayo'y may ambag sa tagumpay ng kumpanya, kaya nararapat lang na lahat tayo'y makinabang. Sa pagtatapos ng araw, ramdam ni Miguel ang kasiyahan ng kanyang mga empleyado. Sa bawat hakbang na ginagawa niya bilang boss, tinitiyak niyang hindi lang siya ang umaangat, kundi pati ang mga taong kasama niya sa araw-araw na laban ng buhay. Habang si Miguel ay patuloy sa kanyang pagsisikap at tagumpay, si Xander, na dati niyang kasamahan ay hindi mapakali. Nakakaramdam siya ng sobrang inggit at sama ng loob habang pinapanood niya si Miguel na umunlad ng umunlad. Si Xander, na matagal nang nagtatrabaho sa Burger Boulevard at may ambisyong maging manager, ay hindi makapaniwala na ang isang dating janitor tulad ni Miguel, ay umangat ng mabilis. Isang hapon, sa isang sulok ng break room, nagtipon si Xander at ang ilan sa kanyang malalapit na kasamahan. Dahan-dahan niyang inilatag ang kanyang plano upang mapabagsak si Miguel. Alam niyo, hindi ko talaga matanggap, simula ni Xander, ang tono ng kanyang boses ay puno ng galit at pagkaasar. Paano naging boss ang isang janitor sa loob lang ng ilang taon? May mali dito, at kailangan nating ilantad ito. Ano ang ibig mong sabihin Xander? Tanong ni Carla, isang empleyado na matagal na ring nagtatrabaho sa kumpanya. Simple lang, sagot ni Xander, habang marahan na tinitignan ang reaksyon ng kanyang mga kasama. Gumawa si Miguel ng paraan para dayain ang lahat. Baka may kinalaman siya sa ilang iligal na gawain. Kung hindi, paano niya magagawang magbukas ng sarili niyang branch agad-agad? Nagpalitan ng tingin ang mga kasama ni Xander. Bagamat ang iba ay nagdududa, ang ilan ay tila naniniwala sa kanyang sinasabi. Ano ang plano mo? Tanong ni Mark, isa pang kasamahan na mukhang kumbinsido na sa sinabi ni Xander. Gagawa tayo ng reklamo. Isusumbong natin siya sa management na may ginawa siyang katiwalian. Kapag naimbestigahan siya, malalaman ng lahat ang totoo, sabi ni Xander, ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Sa sumunod na mga araw, kumilos si Xander. Nagtipon siya ng mga kasinungalingang ebidensya, at nagsumite ng formal na reklamo laban kay Miguel sa higher management. Sa reklamo, inakusahan niya si Miguel ng hindi umano'y etikal na gawain upang mapabilis ang kanyang pag-angat sa kumpanya. Nang matanggap ni Miguel ang balita tungkol sa reklamo, labis siyang nalungkot at naguluhan. Hindi niya maisip kung paano naisip ng kanyang dating kasamahan na siya'y gumawa ng katiwalian. Sa kanyang opisina, mag-isang pinag-isipan ng mabuti ni Miguel ang sitwasyon. Bakit kailangan nilang gawin ito? Tanong niya sa sarili, habang dama ang bigat ng akusasyon. Alam kong malinis ang konsensya ko, at wala akong ginawang mali. Hindi nagtagal, kinailangan niyang humarap sa management upang linisin ang kanyang pangalan. Sa pagharap niya sa management, dala niya ang lahat ng kanyang mga dokumento at ebidensya, na magpapatunay ng kanyang integridad at ang lehitimong pag-unlad ng kanyang negosyo. Sa buong proseso, ramdam ni Miguel ang suporta ng kanyang mga tapat na empleyado at ng ilang matagal ng kasamahan, na hindi naniniwala sa mga paratang ni Xander. Nagsilbi itong malaking lakas para kay Miguel upang harapin ang hamon na ito na may tapang at dignidad. Ang mga akusasyon ni Xander laban kay Miguel ay lumikha ng malaking gulo sa loob ng Burger Boulevard. Ang dating maunlad at masayang kapaligiran sa trabaho, ay unti-unting napalitan ng tensyon at pagdududa. Habang kumakalat ang mga chismis, bumaba ang benta sa mga branch ni Miguel, at nagsimulang maramdaman ang epekto ng kontrobersya sa araw-araw na operasyon ng negosyo. Isang hapon, habang nagpupulong ang management team, hindi maiwasang maging mainit ang diskusyon tungkol sa kasalukuyang sitwasyon. Miguel, kailangan nating harapin ito, sabi ni Lisa, ang head ng marketing. Malaki ang epekto ng isyong ito sa ating sales. Nakakatanggap tayo ng mga negatibong komento sa social media, at marami na ang nag-aatubiling kumain sa ating mga restaurants. Si Miguel,
na labis na nababahala ay tumugon, "Naiintindihan ko, Lisa. Pero paano tayo magre-react? Alam ninyo na hindi totoo ang mga paratang. Siguro kailangan nating maglabas ng official statement," mungkahi ni Carlos, ang operations manager. "Kailangan nating linawin sa publiko na seryoso tayo sa pag-handle ng ganitong mga issue, at nagpapatuloy ang investigasyon." Sa kabila ng kanilang mga pagsisikap, patuloy ang pagbaba ng moral sa loob ng kumpanya. Ang mga empleyado, na dati-rati masigla at masaya, ay nagsimulang mag-alala sa seguridad ng kanilang mga trabaho. Sa isang team meeting, hindi na napigilan ni Cassie, isa sa mga supervisors, ang kanyang pag-aalala. "Miguel, paano na kami? Naririnig ko yung mga chismis, at natatakot ako na baka mawalan ako ng trabaho kung magpatuloy itong problema," ani Cassie. Ang kanyang boses ay napakahina. "Cassie, at sa inyong lahat, ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya para maayos ito," sagot ni Miguel. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at pag-aalala. "Hindi ko kayo pababayaan. Naniniwala ako na malalampasan natin ito. Manatili lang tayong magkakasama at magtulungan." Habang lumilipas ang mga araw, ang dating masigla at laging positibo na si Miguel ay unti-unting nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, nang mag-isa na lang siya sa kanyang opisina, tinitigan niya ang mga larawan ng kanyang mga empleyado at ng mga masasayang araw nila. "Paano ito nangyari? Paano ako haharap sa inyo kung bumagsak tayo?" tanong niya sa sarili, habang pinipigilan ang kanyang mga luha. Nagpatuloy ang pagkalat ng mga mapanirang chismis tungkol sa di umano'y iligal niyang mga aktibidad, at ang pagdududa ng publiko, na tila walang katapusan. Kahit na walang matibay na ebidensya laban kay Miguel, ang simpleng pagdududa ay sapat na para mawalan ng tiwala ang mga tao sa kanya at sa kanyang negosyo. Ang kanyang dating tagumpay, na bunga ng maraming taon na pagsisikap at dedikasyon, ay tila naglalaho na parang bula. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangang magdesisyon si Miguel. Magpapatuloy ba siyang lumaban para sa kanyang pangalan at para sa kanyang mga empleyado, o magpapaubaya na lang ba siya sa bigat ng mga akusasyong walang basehan? Ang bawat desisyon ay may kaakibat na malaking epekto, hindi lamang sa kanyang personal na buhay, kundi pati na rin sa buhay ng maraming tao na umaasa sa kanya. Sa pinakamadilim na sandali ng krisis, nang halos mawalan na ng pag-asa si Miguel, isang gabi habang nag-iisa siyang nagmumuni-muni sa kanyang opisina, isang pamilyar na kislap ang nagmula sa sulok ng silid. Si Maginhawa, ang duwende na nagbigay sa kanya ng bato ng swerte, ay muling nagpakita. "Maginhawa," mahinang sambit ni Miguel, halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. "Bakit ka bumalik?" Lumapit si Maginhawa, ang kanyang mukha ay puno ng pag-unawa at habag. "Narito ako, Miguel, dahil nakikita ko ang bigat ng iyong dinadala. Bakit ka nawawalan ng pag-asa?" Napaupo si Miguel, tumingin sa maliit na nilalang na minsan nang nagbago ng kanyang buhay. "Maginhawa, hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang mga paratang, ang pagdududa ng mga tao, muntik na itong magpabagsak sa lahat ng pinaghirapan ko." Umupo si Maginhawa sa tabi ni Miguel, tila ba nagbibigay ng suporta sa kanyang kaibigan. "Miguel, naalala mo ba ang araw nang tayo'y unang magkita? Binigyan kita ng bato ng swerte hindi lamang bilang isang agimat, kundi bilang paalala na ang tunay na swerte ay nagmumula sa iyong puso at gawa." Tumingin si Miguel sa bato ng swerte na palagi niyang daladala. "Oo, Maginhawa, ngunit kung minsan, parang hindi sapat ang swerte." Ngumiti si Maginhawa. "Ang swerte, Miguel, ay hindi lamang bunga ng mga pangyayari. Ito'y bunga rin ng iyong kabutihan, ng iyong dedikasyon sa tama at makatarungan. Hindi ba't ang iyong puso at ang iyong mga gawa ang tunay mong yaman?" Napabuntong hininga si Miguel. "Tama ka, Maginhawa, ngunit paano ko maipapakita sa mga tao na mali ang mga akusasyon? Paano ko maipagtatanggol ang aking pangalan? Patuloy kang kumilos ng may integridad, Miguel. Ipakita mo sa kanila ang iyong tunay na karakter. At higit sa lahat, ipaalam mo sa iyong mga empleyado at sa iyong komunidad na hindi ka aatras sa hamon na ito." Napaisip si Miguel. Tama si Maginhawa. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga taong umaasa at naniniwala sa kanya. "Salamat, Maginhawa. Hindi ko hahayaan na mawala ang lahat ng ito nang walang laban. Magpapatuloy ako, hindi lamang para sa aking sarili kundi para sa lahat ng mga empleyado na umaasa sa akin."
Ngumiti si Maginhawa at unti-unting naglaho, na parang isang ilaw na dahan-daang nawala sa dilim. Nag-iwan siya ng isang pangako ng pag-asa, isang paalala na ang tunay na tagumpay ay nasa puso at gawa, hindi sa mga bagay na maaaring makuha o mawala. Tumayo si Miguel, mas matatag at mas determinado. Sa mga darating na araw, haharapin niya ang kanyang mga hamon ng may bagong lakas at pananaw, alam na sa huli, ang kanyang integridad at ang kanyang pagmamalasakit sa iba ang maghahatid sa kanya sa tunay na tagumpay. Matapos muling magpakita ang duwende at bigyan siya ng inspirasyon at lakas ng loob, nagdesisyon si Miguel na harapin ang mga akusasyon ni Xander ng may buong tapang. Naisip niya na ang tanging paraan upang maibalik ang tiwala ng publiko at ng kanyang mga empleyado, ay sa pamamagitan ng isang malinis at bukas na imbestigasyon. Kinausap niya ang kanyang legal team at hiniling na tawagin ang mga awtoridad, upang magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga paratang laban sa kanya. Isang umaga, nasa opisina si Miguel kasama ang kanyang abogado, si Attorney Luna, nang dumating ang mga investigador. Sir Miguel Asuncion, kami po ay narito upang simulan ang investigasyon tungkol sa mga paratang sa inyo, sabi ng isang investigador. Handa po ba kayong makipagtulungan? Opo, handa akong makipagtulungan, sagot ni Miguel. Wala akong itinatago at gusto kong malaman ang lahat ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, sinuri ng mga investigador ang lahat ng aspeto ng negosyo ni Miguel, mula sa pinansyal na mga talaan hanggang sa mga transaksyon. Pinulong din nila ang iba't ibang empleyado, kabilang ang mga dati at kasalukuyang nagtatrabaho sa ilalim ni Miguel. Mr. Miguel Asuncion, Sir, sa aming pagsusuri, wala kaming nakitang anumang ebidensya ng katiwalian o ilegal na mga aktibidad sa iyong negosyo, pahayag ng investigador sa isang pulong kasama si Miguel at Attorney Luna. Ang mga akusasyon laban sa inyo ay walang batayan. Napabuntong hininga si Miguel, dama ang bigat na unti-unting nawawala sa kanyang mga balikat. Salamat po sa inyong masusing investigasyon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pasasalamat. Hindi nagtagal, ang resulta ng investigasyon ay naging publiko. Ginamit ni Miguel at ng kanyang timang media, upang ipaalam sa publiko ang kinalabasan ng pagsusuri, at dahan-daang naibalik ang tiwala ng mga tao sa kanyang pangalan at sa Burger Boulevard. Sa isang meeting kasama ang kanyang mga empleyado, inanunsyo ni Miguel ang magandang balita. Salamat sa inyong patuloy na suporta at tiwala. Ang mga paratang ay napatunayang hindi totoo, at tayo'y muling makakabangon mula sa pagsubok na ito. Ang mga empleyado ay nagpalakpakan, masaya na muling nakita ang kanilang boss na malaya mula sa anumang maling paratang. Isa sa mga empleyado, si Ella, ay lumapit kay Miguel matapos ang pulong. Sir, sobrang saya namin na nalampasan niyo po ang pagsubok na ito. Alam po naming malinis ang konsensya niyo at patuloy kaming sumusuporta sa inyo, sabi niya, ngumiti ng paghanga at respeto. Salamat Ella. Lahat ng ito ay hindi ko magagawa kung wala ang suporta nyo, tugon ni Miguel, ngumiti sa kanyang mga empleyado. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi lamang naibalik ang tiwala sa kanya ng mga tao, ngunit dahil sa kanyang matibay na liderato at integridad sa panahon ng krisis, si Miguel ay naipromote pa bilang Vice President ng kumpanya. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon sa marami, at bilang Vice President, nangako siyang ipagpapatuloy ang paggawa ng mas mabuti at makabuluhang pagbabago sa kumpanya. Ang krisis na ito ay nagturo sa akin ng maraming bagay, pagmumuni-muni ni Miguel sa isang tahimik na gabi. Higit sa lahat, itinuro nito na ang tunay na lakas ay nasa pagharap sa mga pagsubok ng may tapang at paninindigan. Matapos ang malalim na investigasyon at lumabas ang mga resulta na pabor kay Miguel, bumagsak ang mundo ni Xander. Ang mga maling akusasyon na kanyang pinakawalan ay bumalik sa kanya, na parang isang malakas na alon na hinampas ang kanyang reputasyon at karera. Sa huli, ang kanyang aksyon ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang trabaho, at hinarap niya ang matinding kahihiyan mula sa kanyang mga kasamahan at komunidad. Napuno ng pagsisisi, nagpasya si Xander na humingi ng tawad kay Miguel. Isang hapon, nilapitan niya si Miguel sa parking lot ng kumpanya. Nanginginig at halata ang pagkabalisa, tinawag niya si Miguel mula sa likuran. Sir Miguel, maaari ba tayong mag-usap sandali? Tinig ni Xander, puno ng pag-aalangan. Lumingon si Miguel, at nakita niya ang dati niyang katrabaho na may malalim na lungkot sa mga mata. Ano yun Xander? Sir Miguel, nais kong humingi ng tawad sa lahat ng ginawa ko, simula ni Xander,
Ang kanyang boses ay halata ang pagsisisi. Napakalaki ng pagkakamali ko. Hindi ko alam kung paano ako nadala sa inggit at galit. Wala akong mahanap na dahilan para bigyang katwiran ang ginawa ko sa'yo. Tumingin si Miguel kay Xander, pinagmamasdan ng lalaking minsan niyang pinagkatiwalaan. Sa kabila ng lahat ng sakit at kaguluhan na idinulot nito, nakita niya ang isang tao na lubos na nagsisisi. Xander, salamat sa iyong pagiging tapat, mahinahon niyang tugon. Pinapatawad na kita. Sana ay matutunan mo mula sa nangyaring ito at magpatuloy ka sa iyong buhay ng may bagong pananaw. Naluha si Xander, hindi makapaniwala sa pagpapakumbaba ni Miguel. Salamat Sir Miguel. Hindi ko malilimutan ang kabutihang ito. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, umalis si Xander na may bagong pag-asa na baguhin ang kanyang buhay, habang si Miguel naman ay nagpatuloy sa kanyang paglalakad, nagmumuni-muni sa kanyang mga responsibilidad. Lumipas ang ilang mapayapa at masaganang taon ng kumpanya, isang araw ay nakatanggap si Miguel ng tawag mula kay Mr. Lau, ang CEO ng Burger Boulevard. Inimbitahan siya sa isang hapunan sa kanyang mansyon sa Forbes Park, Makati, isang pribadong pagkakataon na bihira lamang mangyari. Habang nag-uusap sila sa napakaluwag na sala ni Mr. Lau, nagsimula ng magsalita si Mr. Lau tungkol sa kinabukasan ng kumpanya. Miguel, matagal ko nang iniisip ito, and I think it's time, sabi ni Mr. Lau habang maingat na inilapag ang kanyang baso ng wine. I've been with this company for many years, and I'm planning to retire soon. Pero before I retire, I want to make sure that this company will go to the right person. Napatingin si Miguel kay Mr. Lau, hindi makapaniwala sa naririnig. Sir, anong ibig niyong sabihin? Tanong niya, may halong kaba at pagkasabik. Ngumiti si Mr. Lau. What I'm saying, Miguel, is gusto kitang gawing susunod na President and CEO ng Burger Boulevard. Ikaw ang pinili ko, hindi lang dahil sa iyong husay sa pamamahala, kundi dahil sa malasakit mo sa kumpanya at sa mga tao. Napalunok si Miguel, halos hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Ako po sir, President and CEO. Yes Miguel, sagot ni Mr. Lau. Matagal ka na naming sinusubaybayan, and I've seen how you've led with heart and integrity. You've earned the respect of your peers, the board, and everyone in this company. Kaya hindi ko ipagkakatiwala sa iba ang posisyon na ito. You should be the one to lead our company. Hindi alam ni Miguel kung paano magsisimula, pero dama niya ang bigat ng responsibilidad at ang karangalang kalakip nito. Salamat po sir. Pangako ko po, hindi ko kayo bibiguin. Ipagpapatuloy ko po ang lahat ng magagandang itinuro nyo sa akin. Nag-toast sila sa bagong yugto sa buhay ni Miguel. Nang gabing iyon, habang nagdadrive siya pauwi, naisip niya ang naging paglalakbay niya sa buhay, mula sa pagiging isang simpleng janitor hanggang sa pagiging President and CEO ng Burger Boulevard. Ngayon, higit pa sa mga pinangarap niya ang kanyang narating, at alam niyang ang bawat hakbang na ginawa niya, ay bahagi ng mas malaking plano na nakalaan para sa kanya. Sa tulong ng mahiwagang bato na ibinigay ni Maginhawa at mahusay na pamamahala, lumago ang Burger Boulevard sa pamumuno ni Mr. Miguel Asuncion, ang President and CEO ng kumpanya. Lumawak ang negosyo hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa, nagkaroon sila ng mga branch sa Hong Kong at Singapore. Dahil sa kanyang malasakit sa mga empleyado at mahusay na pamamalakad, masaya at kontento ang mga manggagawa sa kumpanya. Ang kwento ni Miguel, mula sa pagiging janitor hanggang CEO, ay naging inspirasyon sa marami. Bilang pasasalamat sa lahat ng tulong ni Maginhawa, naisip ni Miguel na maghanda ng espesyal na hapunan para sa duwende. Hindi ito basta ordinaryong hapunan, dahil si Miguel mismo ang nagluto ng pinakamasarap na burger ng Burger Boulevard, isang espesyal na burger na nagpasikat sa kumpanya, na may kasamang secret sauce at perfectly cooked patties, na siyang tinatangkilik ng kanilang mga customer. Isinama ni Miguel ang kanyang ina, si Nanay Nena, sa kanilang munting pagdiriwang. Naglaan siya ng oras upang maghanda, inilagay ang mga sangkap ng maingat, at sinigurong bawat bahagi ng burger ay perpekto, mula sa malutong na lettuce hanggang sa juicy na beef patties. Sa isang tahimik at maaliwalas na gabi, dumating si Maginhawa. Muli siyang nagpakita sa isang kislap ng liwanag, na naglalakad patungo sa hapagkainan. Nandito ka na, Maginhawa. Salamat at pinagbigyan mo ako, bati ni Miguel, bitbit ang mga espesyal na burger na kanyang niluto. Ngumiti si Maginhawa, tinitingnan ang mga handa sa mesa.
Miguel, hindi ko matanggihan ang imbitasyon mo. At sa tingin ko, mukhang ito ang pinakamasarap na burger na nakita ko. Nakangiti si Miguel, na may halong kaba. Ako mismo ang nagluto nito, maginhawa. Ito ang espesyal na burger na nagdala ng tagumpay sa Burger Boulevard. Gusto ko sanang ibahagi ito sa iyo bilang pasasalamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Talaga, tanong ni Maginhawa, na halatang natuwa. Hindi ko inakala na magiging ganito katagumpay ang negosyo mo. Masaya akong makita ka na malayo na ang iyong narating. Nang simulan nilang kumain, inabot ni Maginhawa ang burger at dahan-daang kinagat ito. Sa bawat kagat, halatang nasisiyahan si Maginhawa, ang lasa ng malutong na lettuce, ang malasa at juicy na patty, at ang secret sauce na nagbibigay ng kakaibang twist. Miguel, napakalinamnam nito, bulalas ni Maginhawa. Ang burger na ito ay tunay na kahanga-hanga. Hindi ko akalaing kaya mong gumawa ng ganitong klaseng burger. Natawa si Miguel at nagpasalamat. Salamat Maginhawa. Natutunan ko na hindi lang ito tungkol sa negosyo, kundi tungkol din sa pagpapahalaga sa mga taong tumutulong sa iyo, sa paggawa ng tamang desisyon, at sa pag-aalaga sa mga taong nasa paligid mo. Napangiti si Nanay Nena habang nakikinig. Anak, proud na proud ako sa iyo. Hindi lang dahil sa tagumpay na narating mo, kundi dahil sa kung paano ka nagpatuloy sa pagiging mabuting tao. Tumingin si Miguel sa kanyang ina at sa duwende, Maginhawa, hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa mahiwagang bato na ibinigay mo. Ang swerte ng batong iyon ang nagbukas ng lahat ng pagkakataon para sa akin. At syempre, dahil din sa sakripisyo ni nanay. Ang swerte naman nanay na ibinigay mo sa akin, ay higit pa sa material na bagay, tinuruan mo ako ng mga aral na mahalaga sa buhay. Ngumiti si Maginhawa at tumango. Totoo na ang bato ay nagbigay ng swerte Miguel. Ngunit tandaan mo, ang tunay na swerte ay hindi lamang dahil sa batong iyon. Ang swerte ay nagmumula sa kung paano mo pinili ang tamang landas, sa iyong sipag, kabutihan, at malasakit sa iyong kapwa. Ibinigay ko lang sa iyo ang pagkakataon, ngunit ikaw ang lumikha ng iyong tagumpay. Napatingin si Miguel sa mahiwagang bato na lagi niyang daladala. Sa wakas, napagtanto niya na ang lahat ng tagumpay na naranasan niya ay hindi lamang dahil sa swerte, kundi dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Tama ka Maginhawa, binigyan mo ako ng pagkakataon, pero ako ang gumawa ng mga tamang desisyon. Hindi ko ito makakamit kung hindi ako nagsikap at nagmalasakit. Tahimik na nakikinig si Nanay Nena, puno ng pagmamalaki sa kanyang anak. Anak, nakita ko ang lahat ng hirap at pagsubok mo. Ngayon, masaya akong makita na natutunan mo ang pinakamahalagang leksyon ng buhay. Sa gabing iyon, masayang nagpatuloy ang kanilang hapunan, puno ng kwentuhan at tawanan. Si Miguel ay labis na nagpapasalamat, hindi lamang kay Maginhawa kundi pati na rin sa lahat ng aral na natutunan niya sa kanyang paglalakbay. Bago matapos ang gabi, nagpasalamat muli si Miguel kay Maginhawa. Salamat Maginhawa, sa lahat ng gabay at tulong. Hindi ko malilimutan ang mga ginawa mo para sa akin. Ngumiti si Maginhawa at nagsalita. Walang anuman, Miguel. Masaya akong makita kang nagtagumpay. At tandaan mo, ang tunay na yaman ay nasa puso, hindi sa material na bagay. Ipagpatuloy mo ang iyong magandang gawain at patuloy kang pagpapalain. At sa gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Maginhawa, naramdaman ni Miguel na ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga pagsubok, ang mga aral, at ang gabay ni Maginhawa, ay nagdala sa kanya sa tunay na tagumpay. Hindi lamang sa negosyo, kundi sa kanyang puso at sa kanyang buhay.